Wow, grabe kamahal. Hi po sa iyo mga sayang. So sa totoo lang, mas mura dito magparot kanal dito sa Pilipinas kaysa naman sa Umarika. Story time mga sayang. So last year September sumakit bigla yung ano ko, yung ngipin ko dito, yung malaking tooth natin. Ano ba yung panuok, bagang or bangkil, parang ganun. Tapos nung gabi na yon sumakit, tapos kinaumagahan pumunta agad ako ng dentist na alam ko naman na sobrang mahal na mahal talaga doong dentist doon. Hindi ko na kayang hintayin na makauwi ako dito sa Pilipinas kasi the more na hintayin ko yung matagal, mas lalo siyang sumasakit. So ngayon, agad-agad talaga pinapastahan ko kasi mayroong cavity sila nakita. Biglaan lang talaga, pero kapag sumakit, pero kapag mayroon na sang nagparamdam na sa dati pa lang, nung maliit pang butas, naagapan ko agad-agad. So ngayon, tapos napastahan ko siya. After 5 days, iba talaga yung pasta niya, sumakit-sakit pa rin. Bumalik naman ako sa sa dentist doon. Tapos another bayad na naman, check up, x-ray ganun. Sabi nila, binigyan ako ng pain reliever. Sa po hindi talaga, iba talaga yung nararamdaman ko. Pag uminom ako ng tubig, kakaiba yung ngilos, sakit. Tapos kung kumain ako ng malamig or mainit, so sobrang nagtitrigger siya, sobrang sakit. Sabi ko, iba na talaga until dumating yung time na pumunta ako dito sa Pilipinas, nag-vacation ako dito sa Pilipinas, nakakaiba na. Tapos ayun, hinayaan ko na lang until dumating yung Christmas, 3 bisis ako nagpa-lechon nung December, birthday, Christmas at New Year. Ngumuya-nguya ako ng panit ng lechon. Napakasarap kasi nung panit ng lechon. Ayun, na-trigger talaga. Nung araw ng Christmas party, nagpa-Christmas party ako sa mga bata sa bahay. Tapos yung makikita yung picture ko na sobrang haggard ko, malalim yung mata ko kasi wala akong nung tulog. So masakit-sakit na talaga, as in, sobrang sakit-sakit-sakit na. Sabi ko, palampasin ko tong Christmas, tapos holiday pa. Tapos ayun, buti na lang yung mayroong clinic sa Kawayan, yung Mamigo Clinic. Bago ako pumunta dito sa Maynila noong 27, kasi mayroon akong business meeting dito, dumaan muna ako sa clinic, tapos ayun, pina-x-rayhan, check up. So, na infection pala yung tooth ko. So, kailangan siyang i-root canal. Wala akong time na i-root canal ng time na yun kasi kailangan yung at 3 to 4 hours. So, mayroon akong flight na so ngayon, sabi ko, schedule lang ako. Maybe after New Year kasi gusto ko pang kumain ng lechon sa New Year. Tapos ayun na, wala na talang mga doktor. So, ayan, pumunta ako dito sa Maynila noong January 3 at naghanap-hanap ako ng mga dentist kung sino yung dentist na available, ganon. At syempre, mayroon ako nakita. So, ito, sa totoo lang, kapag may budget tayo, isave nyo yung tooth nyo, huwag nyong ipabunot. Dalawang option sa akin, ibunot o i-root canal. So, yung bunot, mura lang. Yung root canal, mahal naman siya talaga. Per canal is nasa 10,000 pesos siya. So, ngayon, pumunta ako dito sa dentist ko dito sa Maynila. So, pina-check up, x-ray 1.5 yun. Tapos, pina-cleaning, yung cleaning ko is nasa 3K yun. Tapos, yung root canal ko is apat na canal is nasa 40Q yun. So, total is more than 45,500 Q. So, masasabi ko, sulit na sulit siya kasi na-save ko yung tooth ko. As in, ayan. Ang pinakamadulo, yan, na-save ko po siya. So, yung procedure nito, kasi naagapan ko siyang maaga, yung infection, hindi pa malala. Yung parang sa stage 1 to 3, nasa stage 1 pa lang ako. So, mabilis lang yung proseso, nasa 3 hours lang yung, yung process nila sa pag-cleaning sa ngipin ko. Ganito yung senaryo, ganyan magpa-root canal. So, pagkatapos noon, ay yung cleaning niya, nilagyan nila ng something, mga treatment, ganun. So, pagkatapos noon, worth it talaga. So, masasabi ko, kapag may budget kayo, huwag niyong ipabunot yung mga ngipin niyo. I-save niyo for root canal. Kasi ito sa akin, kita niyo, yun yung pinakamadulo. So, napakaganda niya. Worth it talaga. Parang ngipin siya, pero parang matatawag natin siya na wala na siyang dugo, pero nag-stay pa rin siya dyan. Forever pa rin siya ng dyan. Hindi na yan makaramdam ng sakit. Parang ganun. Parang permanent teeth din siya. Pero masasabi ko sa inyong mga Sai og Sol, dito sa Pilipinas, lalo na dun sa lugar namin, sa Sipalay, I highly recommended sa inyo si Dr. Galban. Siya talaga yung dentist ko. Nung December, tinawagan
pinuntahan ko siya. Kaya lang napaka-busy ni doktor. Si Dr. Galban, siya yung masasabi ko nga 101% highly recommended ko sa taga Sipalay, taga Kawayan, nga lapit sa Sipalay. So guys, napakagaling niyang doktor. Kasi siya po yung nagpapasta dito sa mga ngipin ko, siya yung nagbubunot. So, hindi ko alam kung mayroon na siyang cleaning ngayon. Napaka the best talaga ni Dr. Galban. Kaya sa lahat ng gustong magpabunot na basta magaling na dentist, highly recommend ko sa inyo si Dr. Galban sa Sipalay City. Napakaganda niya. Pero masasabi ko sa inyo, napaka worth it talaga ng 45,500 kyo na binayaran ko kasi, ayan, ha? Yan. Yan yung pinakamadulo. So, ayan. Tapos, ngayon mga say ugsoy, na pinag-isipan ko pa din yung implant. Alam mo yung implant? So, ayun, pinag-isipan ko yan kasi, alam nyo dito sa dito banda, wala na akong bagang dito, dalawa nito. Kasi, nung high school ako, pinabunot ko na yan. Kasi alam nyo man dati, nung panahon ng hapon, charot ng panahon ng bata pa ako, kahit na toothpaste haluson pa may makabakal jay kung wala mi toothpaste amo ang ginagamit jay kanang ano ang asin jay ganyan kami kapobre dati jay bisag toothpaste haluson mi kapalit so mao na hindi mi nang dili mi kargado kaayo mi sa ano, dili mi bastante sa mga hygiene dili usong hygiene noon, parang ganon. Kaya nasira yung dito. Ang alam ko lang dati, pag sumakit, pag mayroong libreng bunot-bunot agad, ganon. So ngayon, pinag-isipan ko po siya magpa implant kasi nagtanong ako dito, yung implant per tooth with crown is nasa 150,000 pesos. So, apat ito. So, ayan, sabi nila, pwede yung isang drill at isang bridge. Gayon, pinag-isipan ko yan. Kasi medyo sobrang, alam nyo na, nasa 150,000. So, ayan, pinag-isipan ko pa yan. So, ayan, kasi habang tumatagal siya, mga zayog, so, pag nabunot yung bagang natin dito, kita nyo yung ngipin ko, ito, na siya, parang, naggap-gap na siya. Tapos, sabi ko, pag magpa-implant ako dito, lagyan dito, parang may sagang siya. Tapos ito, ko na siya, ipa-brace, mababalik sa dati yung ngipin ko. Kita niya, ito, nag-gap yan. Kasi wala na akong bagang dito, dalawa doon. Pinabunot ko yun. So, ayan, pinag-isipan ko pa talaga kung magpa-implant ako. Isipin mo, nasa 150,000. Per ano pa lang yun, implant na yan. Wala pa yung x-ray, yung mga procedure, yung babayaran ko, zero aabutin yata ng nasa 400 or 500 kyo. So, ayan, sobrang mahal din. So, ayan, pinag-isipan ko. Kaya sa lahat na manonood ng video na ito, ingatan nyo po yung mga ngipin nyo. Kapag masakit yung ngipin, kumonsulta sa doktor agad. Kapag may kaya pang pastahan, papastahan nyo. I-save nyo yung tooth nyo kasi mahirap kasi pag wala na tayong masyadong ngipin, mahirap na tayong kumain. So, yan lang po ma-advise ko sa inyong lahat. And thank you!